Hi everyone, it's me Angel. Welcome to my YouTube channel. So ang ating video for today guys, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa Certificate of Employment or ang tinatawag nating COE. Kung kailan ba dapat natin binibigay ang COE? Para lang ba ito sa mga resigned employee? Or kahit naman employed pa ay makakuha pa rin ng kanilang COE? Okay, sa video ko na to guys with regarding sa COE, mayroong nag-comment dyan recently lang no. Nagtatanong siya kung makakakuha pa raw ba siya ng kanyang COE. So sabi ko, are you still connected or resign ka na? So sabi niya, kaka-resign lang. Yun pala guys, nung humingi siya ng COE sa kanyang OIC, ang sagot sa kanya, para saan mo gagamitin? What? Tinanong pa siya kung saan niya gagamitin ang COE na hihingiin niya. At ito pang worst, sabi sa kanya, pag-iisipan ko. What? Pag-iisipan mo pa ang pagbibigay ng COE sa resigned employee? Okay, para po sa kaalaman ng lahat guys, no? Para sa mga employee dyan, even employers, HRs, supervisors or managers, or sino man no, na nag-i-issue ng COE. Based on Dolly Labor Advisory Number 6 Series of 2020, ang Certificate of Employment or ang COE ay binibigay po natin guys sa employee within 3 days from the date na nag-request si employee ng COE. Unahin natin sa mga still connected na employee or employed pa, no? Kung makakakuha ba kayo ng COE? Ang sagot dyan, yes naman. Yes na yes. Makaka-request po kayo ng COE. All you have to do, gumawa po kayo ng request letter. Ilagay nyo po dun ang reason kung saan nyo gagamitin ang COE na nire-request nyo. Kasi, nilalagay po yan doon sa COE, no? And based on my experience, mostly sa mga employed pa na employee, no, at kumuha sila ng COE, ang mga reasons po talaga doon is for loan purposes, kadalasan. Vehicle loan, motorcycle loan, housing loan, no, yun sa Globe Plan application. At ang daming nag-request sa akin yan guys based sa previous jobs ko, and wala akong issue talaga dyan, as in, never naging issue sa akin ang pag-request ng COE, as long as meron kang request letter na ibibigay sa akin, at sasabihin mo ang reason kung para saan. Kaya sa mga HR dyan na kapag meron kayong employee guys na naghihingi ng COE, huwag naman kayo ma-trigger, no? Parang naging negative. Parang negative na agad yung iniisip nyo dun para sa tao. So, hingian nyo lang ng request letter and ipalagay nyo kung para saan gagamitin. At yun, i-indicate nyo doon sa COE. So, number 2 naman, para sa mga resigned employee. Same policy pa rin guys. Within 3 days from the date na nag-request si resigned employee, dapat na ibigay mo na rin ang kanyang COE. Ngayon, kung ang tanong nyo, paano naman doon sa mga hindi pa cleared sa clearance? Okay lang po yan. COE lang naman yan eh. Bibigyan nyo siya, okay? Actually guys, kahit nga terminated or awol yung employee pag nag-request sa inyo ng COE, kailangan nyo pong bigyan yun. Sa hindi pa cleared ang clearance guys, tapos kailangan na nila ng COE, doon po sa COE na i-issue nyo, pwede po kayong mag-note doon. No, COE issued pending clearance from the company. So pwede nyo pong i-note yan doon sa COE na ibibigay nyo doon sa resigned employee na hindi pa tapos magpa-clearance sa inyo. Pero yun lang guys ang ilalagay nyo. Hindi po kayo pwedeng maglagay doon ng mga grievance na mabibigat na ikakasira ng empleyado. Okay? As in, yan lang guys. Bawal kayo maglagay doon na itong tao na to nagnakaw, itong tao na to may malaking kaso, itong tao na to ganito yung ginawa sa company, no? Never kayong maglagay guys ng regarding sa performance or any issue sa employee doon sa COE. Okay, malinaw po ha. Kaya doon sa OIC guys na nagtanong pa kung para saan niya gagamitin ang COE, paki mo. Diba, paki mo? Kasi gagamitin niya yan, of course. Resign na yan, malamang gagamitin niya yan sa paghahanap ng trabaho. Ano ba yan? Kapag resign na si employee guys at naghingi sa inyo ng COE, wag na wag yung tanungin kung para saan niya gagamitin. Nagmumukha kayong ewan, nagmumukha kayong mangmang, nagmumukha kayong tanga sa ginagawa nyo. Ikaw yung employee na yun, mas maalam pa sa'yo, di ba? Silently, tinatawanan ka na lang yan. Pag may mag-request ng COE guys, bigyan nyo, ibigay nyo. Wala nang problema yun eh. Ako talaga in 12 years ko as an HR guys, never naging issue sa akin ang pagbigay ng COE sa employee. COE lang yan. Okay? HR people, please don't use this as a leverage factor.
Ang COE ay hindi clearance, hindi endorsement, at hindi waiver. Okay? Sa hindi aware guys, doon sa DOLE Labor number 6 series of 2020, i-search nyo lang yan sa Google, makikita nyo po yan and basahin nyo po para maging aware kayo kung ano ba talaga yung dapat gawin pagdating sa issuance ng Certificate of Employment. Alright, sana po ay nakatulong po ako sa inyo, especially doon sa mga hirap kumuha ng COE. Idulit nyo na yan guys pag ayaw kayo bigyan. Lagi nyong tandaan guys ha, ang laman ng COE dapat date hired lang yan, positions, and kailan nag-last day. Okay? Maliban na lang doon sa mga COE na for loan purposes kasi meron, for example, no, sa motorcycle vehicle, nagre-request talaga yan sila na ilalagay doon yung earnings ng tao sa COE. So, okay lang yun, no? Marami rin akong ganyan, guys, and never talaga yan naging issue. Okay? So, that's all for my video for today. Sana po ay nakakatulong ako sa inyo. Thank you so much for watching, everyone. God bless.